Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kaniyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kaniyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po ay inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na iyon, sinasabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa mga milagrong ginawa ni Jesus sa Galilea. Ayon sa ebanghelyo, ilang milagro ang ginawa ni Jesus sa Galilea? Ilan? 2. Very good. 2 milagro ang kanyang ginawa. Unang milagro ay ang milagro sa Cana. Ano nangyari doon? Yun. Nung minsan nagkaroon ng kasalan at kinapos, naubusan ng alak, ginawa niyang alak ang tubig. Yun ang unang milagro ni Jesus sa Galilea. Matapos utusan ni Maria ang mga tao at sabihin, sundin ninyo, gawin ninyo ang kanyang ipag-uutos. Ganon nga nangyari. Inutusan ni Jesus ang mga tao na punuin ang mga banga ng tubig at kanya itong ginawang alak. Yun ang unang milagro sa Galilea. Pangalawang milagro
ay yung ating narinig na pagpapagaling ni Jesus ng isang lalaking may sakit. Sino yung kanyang ama? Hello? Ayun lang, no? Yung mataas na pinuno ng pamahalaan o mataas na opisyal. No? Pinamanhik kay Jesus, nilapit kay Jesus, pinakiusap niya kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Gusto nung pinuno, pumunta si Jesus sa kanyang bahay. Magaling yung pinuno. Kasi kahit na alam niyang makapangyarihan siya, bakit siya makapangyarihan? Marami siyang alipin. Meron siyang katungkulan. Meron siyang posisyon. Di ba ganon? Kapag meron kang posisyon, meron kang power, meron kang kapangyarihan. Pero kahit ganon, alam niya na walang panama ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ni Jesus. Kahit siya'y may makapangyarihan at maimpluwensya, hindi ito kaya pagalingin ang sakit ng kanyang anak. Sadyang ganon, di ba? Kahit anong galing natin, alam mo na meron kang hindi kayang gawin. Kahit anong yaman mo, alam mo na hindi lahat kaya mong bilhin. Tama ba? Alam mo ba yon? Ha? Kahit anong talino, kahit anong ganda, kahit anong lakas, no? Meron at meron kang hindi kayang gawin. Merong mas higit sa'yo. At yun ang ginawa nitong opisyal. Kinilala niya ang kapangyarihan ni Jesus. Naniwala siya kay Jesus. Ito ang maganda doon sa opisyales na iyon. Naniwala siya kay Jesus. Kaya nga, nang sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak. Anong ginawa niya? Umuwi. Alam nyo, tuwing gumagawa ng milagro si Jesus, lahat ng mga chismoso at chismosa, lahat ng mga osisero at osisera, lahat ng mga nakabantay sa paligid, laging hindi naniniwala. Gumawa na ng milagro, ayaw pang maniwala. Ano ang kanilang laging hamon? Magpakita ka ng tanda. Magpakita ka ng senyales. Parang tayo, hindi ba? Hindi tayo naniniwala hanggat walang tanda. Pag bumibili ka sa online, sinabi na nga, maganda to sa balat. Naniniwala ka ba? Hindi agad, di ba? Maputi naman talaga yan. Sabi, pampaputi, no? Di ba? Ganon, di ba? Kasi gusto mo, may patunay. Gusto mo, merong mga testimonial. Di ba? Gusto mo marinig. Gusto mo mahawakan. Gusto mo maamoy. Gusto mo masubukan. Hindi agad naniniwala. Pero, itong opisyalis na to, kahit hindi niya nakita, siya'y naniwala na gagaling ang kanyang anak. Kaya nga umuwi siya. Sinunod niya si Jesus. Kung mayroong pagkakaparehas, ang unang milagro at ang pangalawang milagro, ano nga yung unang milagro? Ginawang alak ang tubig. Ano yung pangalawang milagro? Pinagaling ang anak ng opisyales. Kung merong pinagkaiba o pinagkaparehas, kung merong pinagkaparehas ang dalawang milagrong ito, nangyari ang milagro nang maniwala muna ang mga tao. Hindi sila nagduda, hindi sila nagtanong, sumunod at naniwala sila kay Jesus. Sumunod at naniwala kay Jesus. Ito ang paniniwala. Ito ang paniniwala. Yung kahit hindi mo nakita, kahit hindi mo narinig, kahit hindi mo naamoy, nahawakan, ikaw ay unang naniniwala. Dahil ang paniniwala ay isang kakayanang makita
ang hindi pa nangyayari. Ang paniniwala ay tumutulong sa atin tanawin ang katapusan. Di ba ganon? Pag naniniwala kang papasa ka sa board exam, no, tatanawin mo yung katapusan. No? Hindi mo titigilan hanggat hindi ka papasa. Kapag naniniwala kang kaya mo, hindi mo titigilan hanggat hindi mo nagagawa. Tama? Ganyan eh. Pero kung meron agad question, kung meron agad pagdududa, yung paniniwala nawawala. Diyan nawawala ang paniniwala kapag nasimulang magtanong at magduda. Ngayong araw na ito, ating pinagdiriwang ang unang araw ng triduo natin para sa kapistahan ni San Jose, ang esposo ni Maria. Si San Jose, nang malaman niyang si Maria ay nagdadalang tao, pinlano niyang hiwalayan. Sapagkat naniniwala siya na hindi na sa kanya si Maria. Tama? Hindi na sa kanya. Buntis na eh. Hindi siya ang ama. At naniniwala siyang ang dapat gawin, ang tamang gawin ay hiwalayan. Kapag hindi na sa'yo, huwag mong kukunin. Yun ang tama. At naniniwala si San Jose doon. Pero, nang siya'y matulog, nang siya'y natulog at managinip, sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, huwag kang matakot, pakasalan si Maria. Karaka-raka, pagkagising, kinaumagahan, pinakasalan niya si Maria. Bakit? Siya'y naniwala. Naniwala siya sa kanyang panaginip. Naniwala siya sa sinabi ng anghel dahil siya'y may pananampalataya sa Diyos. Ayun. Siguro kung tayo yon, anong gagawin mo? Di naman totoo yung panaginip. Di ba? Magdududa ka kaagad. Magtatanong ka agad, totoo ba yun? O guni-guni ko lang. Di ba ganon tayo? Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na tignan ang ating mga sariling paniniwala sa Diyos. Naniniwala ka ba sa Diyos? O marami kang duda sa Diyos? Naniniwala hindi dahil ating nakikita. Naniniwala hindi dahil ating naririnig, kundi bago pa man natin makita at marinig, walang pagdududa tayo. Kaya tayo'y nagtitiwala at naniniwala. Ang hamon, maniwala. Maniwala. Si San Jose, walang duda. Naniwala sa Panginoon. Naniwala sa Diyos dahil siya ay may pananampalataya. Amen? Amen.